Maraming salamat, Pastor Dante, Bishop Willie, lahat ng pastors. Alam nyo, isang special na araw ngayong lahat, itong araw na ito. Kasi tayo po ay hindi isisilang sa mundong ito kung wala ang ating mga nanay. So ano man ang tawag natin, mami, mama, nanay, ina, inay, inang. So lalo na sa Pilipino, napakadami po nating tawag sa ating mga mama. Ako po, lagi akong tinatawag ng mamasitas. O, di ba? Donde está Santa Claus? Good morning po at sa lahat po ng mga nanay, it is your special day. O mga anak, mga tatay, huwag niyong pagtatrabahuhin si nanay ngayong araw na ito. Pakainin niyo siya sa labas, huwag niyong paglulutuin. Amen? Kasi special ang araw na ito that we are honoring all the mothers. Isipin nyo, kung walang nanay, wala tayong lahat dito sa mundong ito. So talagang napaka-special na role, maski po sa Bible, marami pong mga instances na makikita tayo na marami pong mga nanay ang mga example sa Bible. Kaya wag kayong, alam nyo minsan parang sasabihin nila, mahirap nang maging nanay ngayon. Alam nyo, pag tayo'y nasa Panginoon, walang mahirap. Kasi lagi nating kasama ang Diyos. At alam ko po, ang mga nanay ay, ang tawag ko sa kanila ay mga superwoman. Kasi ang mga nanay all around dyan, lahat gagawin nila. Kahit gawaing panlalaki, pag kailangan gawin, gagawin nilang lahat. Amen. Kaya alam ko po, ang mga kababaihan ay special sa puso ng Diyos. Kaya maraming talentong inilagay sa bawat isa sa atin. May mga kumari nga ako, marunong magmartilyo, marunong magpalit ng mga bombilya, marunong magpalit ng mga fuse ng mga kuryente. So, lahat, all around po yan kung talagang kailangan gawin. So, we celebrate this special day for the mothers. So, let's express our love to them. Ako po, maagang nawalan ng nanay 8 years old lang ako, namatay na yung nanay ko. But, I had a lot of mothers growing up. So, hindi po talaga ako naulila talaga. Because God, especially when we are in a church, hindi po tayo mangungulila sapagkat pamilya po ito. Ito po ang ating pamilya. So, this is a special day that I would just like to share some things from the Bible sa mga kababaihan. Kaya importante po ang Word of God sa atin. Kaya ang sabi ni Mother Teresa, kilala natin lang si Mother Teresa, di ba? Yung Nobel Peace Prize, nanalo siya niyan. So, tinanong sa kanya, what can we do to promote world peace? Sabi niya, isa lang ang sagot niya, maikli lang. Sabi niya, paano tayo magkaka-world peace? Diba? Ang dami-dami nilang pinaplano, paano magkakapayapaan sa mundo. Ang isang sentence lang ang sinabi niya, go home and love your family. Kasi ako, kahit anong success ko sa mundong ito, kung ang pamilya ko, hindi ko napagsilbihan at hindi ko nakita ang kaligayahan nila dahil nandoon ako, I am a failure. So anuman ang success ko sa mundong ito, kung ang pamilya ko, hindi sila na-bless sa buhay ko, wala pong kabuluhan lahat yon. Kasi they are the nearest to our hearts. Silang kasama natin 24/7, di ba? Silang kasama natin the whole year, ilang years. So kung ilang taon na. And it is when I look at mothers, ang mother po, very versatile ang nanay. Kung walang gagawa, gagawin niya. Tama po ba mga nanay? At alam nyo, ang mga nanay, magikero. Kung may 10 siyang anak at may isang lata na lang siya ng pagkita niya, lalagyan niya ng sabaw yan, lalagyan niya ng tinadtad na gulay, makakakain lahat. Kaya nga, ako hangang-hanga sa mga kababaihan. Sila ay napakatatalinong tao. Kahit anong ibigay mo sa kanila, they will always produce something out of that. Tingnan nyo lang ang mga bahay natin. Iba-iba ang kaayusan. Dahil iba-iba ang abilidad ng bawat isa. Iba-iba ang taste natin. That's why, minsan sa panahon natin, meron silang tinatawag na women's liberation. Kasi nga, naka-stereotype tayo minsan. Ang babae, pambahay lang. Buti na lang, napalitan na yon, no? Pwede na tayong panglabas. Hindi lang pampamilya, hindi ba, pang-sports pa. Diba? So, lahat yan,
kakayanin. If you look at the women today, they can do anything. Lalo na kung tayo'y na kay Kristo, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya natin gawin lahat kasi kasama natin ang Panginoon. So, kaya ako, whenever I look at people, it's not their success in their careers that I am looking at. It is the success of their family. Hindi kailangan mayaman. Hindi kailangan sobrang dami yung pera na napakaganda ng bahay nyo na hindi po yun. Ang pinakamahalaga po ay ang isang bahay na may pagmamahalan na naroroon. Kasi love will always cover a multitude of sin. Kung anumang kamalian natin, love will always cover. Kaya ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Kaya kinover niya lahat ng kakulangan natin, di ba? Kapalpakan natin, kahit minsan ang pagkakamali natin, kino-cover po niyang lahat yan ng love. At tayo pong mga kababaihan, ang puso natin ay ginawa ng Diyos na kung saan magaling magpatawad. But today, kasi may tinatawag na women's liberation. Kumbaga, ang mga kababaihan ngayon, hindi na lang pangbahay. Okay? Kasi if you look today, the women today are working. Bakit? Kung si tatay lang ang magtatrabaho, kapos. Lalo na kung may 10 anak sila. So si nanay, nagtatrabaho na rin sa panahon nating ito. Kaya if you look at women today, marami pong mga kababaihan ngayon ay very successful. Kaya importante po na tayo ay laging bumabalik sa Biblia kung ano ang kaayusan na ibinigay ng Diyos sa ating mga sambahayan. Kung naalala nyo si Joshua, anong sabi ni Joshua? Diba? As for me and my house, we will serve the Lord. So para kay Joshua, yun ang kanyang success sa buhay. As for me and my house, we will serve the Lord. Alam nyo, may kilala akong pastor. Minsan nagsisharean kami, pati yung asawa niya, nagsisharean kami, sabi niya, nalulungkot ako kasi ang dami kong nasisharean, dami kong napagpa-pray na ma-born again, pero yung mga anak ko, ayaw nilang tanggapin. Sabi ko, Pastor, baka wala silang nakikitang example. Alam nyo, hindi sa galing natin magsalita, kundi yung ating lifestyle. Hindi kailangan napakagaling nyo. Kahit alam nyo lang, John 3:16, okay lang yun. O, alam nyo yung John 3:16? Baka matalo tayo ng mga elementary sa baba. Kahit yung preschool sa baba, alam yun. For God so loved the world that He gave. You know, love will always be giving. If you say you love somebody, but you never give, you're a hypocrite. Mabigat, ano? Kasi ang love will cover so many things in our lives. Ang pag-ibig. Kaya ang Diyos, bakit tayo naligtas? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi niya makakayanan na makitang wala tayong kaligtasan. Wala tayong kapayapaan, wala tayong kasaganaan, wala tayong pagmamahalan sa isa't isa. That's why, napakaganda. Alam mo si Joshua, ito yung farewell address niya. As for me and my house, we will serve the Lord. Kaya napakahalaga po sa atin ito. If you look at Israel, ang tatay ay ang laging nangunguna. Sa panahon po natin ngayong modern time, sinong nangungunang mag-church? Sino? Sinong mas marami sa church ngayon? So anong sasabihin natin sa mga tatay? Hoy! Gising! Mga tatay, alam mo, nag-a-admire ako dito sa mga tatay, yung iba may mga edad na talaga, but they come. Alam nyo, ang success natin wala sa dami ng ating pananalapi. Ang success natin wala po sa titulado lahat ng anak nyo. Ang success po natin ay kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. At ano yung kalooban ng Diyos? Nagmamahalan tayo sa ating tahanan. Ang mga babae, hindi ganon ka-liberated, marunong silang sumunod sa mga asawa. Sa panahon ba natin ngayon, ang mga nanay sumusunod kay tatay?
Mahina yung amen. Isa lang nag-amen dito. Mga tatay, sumusunod ba si nanay? Hala, hindi. May wow, bold yung sumagot na hindi. Wow. Marami tayong revelation na natatanggap ngayong umagang ito. Diba? Marami tayong mga kapahayagan na nakikita. But anyway, kasi alam nyo minsan, hindi natin alam ang mga papel natin kasi hindi sa Biblia natin hinahango. Hinahango natin yung pamumuhay natin. Ginagaya natin yung mga artista, ginagaya natin yung mga milyonaryo, hindi po doon. Sa Biblia po natin matatagpuan ang ating success in life. Kasi kung di po Word of God ang binubuhay natin sa mundong ito, hindi po yan panghabang buhay. Panglupa lang yan. You may be successful sa panlupang buhay mo. Pero if you look at your children, alam nyo, ang extension natin lagi mga anak. Kaya ako, laging yan ang pananangis ko sa gabi-gabi ang aking mga anak. But you know, they're doing okay, they're doing good, they love the Lord. Ako, basta yun lang sabi ko sa kanila. Kasi nakita nila kung paano kami nag-serve din sa Lord. I think we got saved in 1980. So kami po mag-asawa noong 1980, iniwanan namin mga trabaho namin. Nag-ministry kami. Wala namang pera nang binibigay na love offering. Wala pong mga LO noong panahon na yun. But anyway, you know, God is so good na, alam nyo, ang Lord, after sa ating, hindi lang sa sarili natin, kundi sa ating sambahayan. Mga tatay, sa inyo, hinabili ng Diyos ang inyong sambahayan. Kaya anong sabi sa Biblia, sabi ni Joshua, as for me and my house, alam nyo, memorize nyo. As for me and my house, we will serve the Lord. Alam nyo, yun po ang cry ng puso nating lahat na born again. Na lahat ng mga anak natin, ma-born again man lang. Matanggap man lang ang Panginoon. At ang unang-una nilang tinitingnan ay tayo. Si nanay at si tatay. Hindi mo sila kagad mapipilit mag-church. Ang una nilang makikita, kung na-born again si nanay at si tatay, may nagbago ba? May nagbago ba silang nakita? Okay? Kaya, pamilya po natin ay mahalaga. That's why, a house divided will not stand. Alam nyo, kahit anong successful nyo sa mga trabaho nyo, kung ang sambahayan nyo ay maraming gusot, alam nyo, habang nasa earth tayo, there will be a lot of problems. Okay? Hindi tayo exempted sa mga problema. But, kahit anong problema, will we continue serving God? Kahit walang pera, will we continue to serve God? Kahit hindi pa tayo nagiging successful, will we continue to serve God? Kami pong nag-asawa, nung na-born again po kami, talagang hawak kamay kami. Sabi namin, Lord, ano man ang mangyari, we will serve the Lord. Ano man mangyari, we will serve the Lord. Ano man mangyari, we will serve the Lord. And alam nyo, hindi po yan pinagsisisihan kasi makikita nyo how the Lord will work in our families, in our lives. Sabi ni magbibigay lang po akong quotation muna before I go into my message. Sabi ni Eleanor Roosevelt, women have one advantage over men. Throughout history, sabi niya, they have been forced to make adjustments. The result is that, in most cases, it is less difficult for a woman to adapt to new situation than it is for a man. Alam nyo, totoo po yan. Mas madaling maka-adjust ang babae kaysa sa mga lalaki. Kasi ang mga lalaki, set na ang mga ways eh. Pag tinanong mo, anong New Year's resolution mo? Same. Bakit? Ganun ako eh. So, mahalin mo ako kung ano pa man ako. Sabi ko, hindi nagbabago. Alam nyo, when we are Christians, we have the Word of God and the Holy Spirit will keep helping us to keep growing and growing and growing and growing in the Lord. Kaya kahit anong hirap, anong problema ang daanan nyo, nakakangiti ka pa rin. Bakit? Ang pananampalataya mo ay matibay kasi nakadugtong ang puso mo sa puso ng Diyos. Wala sa pananalapi ang ating success. Ang salapi, it can come and go.
Nakita nyo ba ang 10,000 pesos nyo ngayon? Dati nakakapaghanda ako sa 10,000, marami akong mapapakain. Ngayon, hindi man aabot ng 4 na araw na pinamalengke mong 10,000. Kung meron kang 5 anak, hindi aabot. So, we are living in difficult times. And if we don't understand kung bakit tayo na born again, bakit tayo na save. Amen? Alam nyo, natutuwa ako ngayon. Marami akong nakikitang mag-asawa. Dapat pala laging Mother's Day. Diba, next month naman, Father's Day. Natutuwa ako. Alam nyo, mga mag-asawa, ito ang huwag nyong kakaligtaan. Maski bago kayo matulog, maghawak kamay kayo at manalangin kung ano man ang struggle nyo, ano man ang hirap niyong dinadaanan, kayong dalawa hawak kamay at sabihin, Lord, ito po ang aming sitwasyon, ngunit hindi po kami nanghihina, hindi po kami nalulungkot sapagkat kayo ang Diyos na kayo ang tutugon. Alam niyo, when you hold hands together, kayong mag-asawa, napaka-powerful po yan. There is power kapag ang mag-asawa naghawak kamay. And all of us, maraming dinadaanan ngayon sa buhay po natin ngayon, sa panahon ngayon. It is a difficult time. Kaya sinishare ko nga kay Bishop, Bishop, hindi mo napapansin, nasa pre-tribulation na tayo. If you study Bible history, if you look at the Bible, if you study Bible, alam nyo, talagang malapit na. So wag na tayong mag-playing church, magseryoso na po tayo. Amen? Magseryoso na po ang bawat isa sa atin. Because this is the time that we will experience a mighty outpouring of the Holy Spirit. Alam nyo, pag pahirap ng pahirap ang buhay, lalo ang Holy Spirit ay magmamanifest sa bawat sitwasyon na mahirap na dinadaanan natin. Kasi pinangako niya I will never leave you. I will never forsake you. May nangako sa atin at hindi tao yung nangakong yun kundi ang Diyos. Kaya ako pag nasa napakahirap na sitwasyon, lagi kong sinasabi, Lord, you promised me. Lord, you promised me. You'll never leave me. Lord, you promised me na lagi kang kasama namin. God is with us. Amen? Kaya, alam nyo, kayo ang most powerful prayer partner kayong mag-asawa. At kayo ay mag-grow together kasi you start sharing the difficult things that you go through. You start talking. Minsan sa mag-asawa, wala nang pinag-uusapan kundi yung mga anak nila, yung hirap ng buhay. Talk about your spiritual situations. Talk about and write your prayer request. Mag-notebook kayong maliit. Alam niyo kung bakit? Kasi when you go through it, makikita mo, uy, answered prayer na ito. O, pwede mo na lagyan ng line. Sinagot na yan. Uy, ito answered prayer. And kayong mag-asawa, may encourage. Hindi kailangan napakadami niyong alam sa Biblia. Basta magmahalan lang kayo, the power of God will be there. At kada magbasa kayo, mag-sharean kayo ng tungkol sa Bible na mag-asawa. Alam niyo, kayo ang pinaka-best prayer partner. Hello. Unang-una niyong panalangin, ang inyong mga anak, ang inyong mga kabuhayan. Unang-una niyong panalangin, ang inyong church, saan kayo nag-church. There are so many things that we can do today. Akala kasi natin, pag kapos tayo sa pera, parang wala nang magawa, walang pera. Bakit? Pera lang ba? Don't forget that you were created in the image and likeness of God. How did God create? If you look at Genesis, and God said, let there be light. And God said, let there be firmament. And God said, let there be. Alam nyo, kayong mag-asawa, ang pinaka-powerful na prayer partner. Mag-notebook kayo kasi ililista nyo, may date kayo kung ano yung pinanalangin nyo, pinag-agreehan nyo mag-asawa. At maya-maya, later on, as you go through them, marami ka nang i-cross out, nasagot na. At kayong mag-asawa, you have always something to share about how God is so good to us. God is good. Tandaan nyo yan.
And because God is good, pag nahihirapan tayo, He created us in His image and in His likeness. How did God create? And God said. Alam nyo, kayong mag-asawa ang pinaka-best prayer partner. Isulat nyo ang mga needs ninyo. Lagyan nyo ng petsa at maghawak kamay kayo. At maghanap kayo ng scripture na kasagutan ng inyong kailangan. Okay, pwede nyo isulat para bigyan mo rin asawa mong kopya. O kada gabi kayo mag-a-agree dun sa word na yon. Sabay kayong ibibigkas. Bakit? Remember, you were created in the image and likeness of God. Everything you see today that was created, it only came from God said. So sinabi ng Biblia na tayo ay kawangis ng Diyos, tayo ay nilalang sa Kanyang image and likeness. We were created in the image and likeness of God. So your situations today, you empowered them. Ang kinalalagyan mo ngayon, ikaw ang nag-create niyan. Anong kinreate mo? Hirap ng buhay. Meron lang bukol. Ay, cancer. Bukol pa lang yan, cancer na. Remember, you were created in the image, likeness of God. Whatever comes out of your mouth, it enters the spirit world. Pag sinabi mong, ang hirap ng buhay, it enters the spirit world. Ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay, hirap ng buhay. Maya-maya, spirit ang words, ha? So, pumasok sa spirit world yung ang hirap ng buhay. Remember, you are created in the image and likeness of God. How did God create? God said. So, lahat ng bukang bibig natin, we are creating. Ang hirap ng buhay na yan ay lagi mong sinasabi pag gising mo pa lang sa umaga, ay, pasok na naman, hirap ng buhay. O, nasaan ka na ngayon? Sa hirap ng buhay. Sinong nag-create niyan? Tapos, Diablo, lumayas ka sa pangalan, lumayas ka kahirapan, lumayas. Pinapalayas mo, pero maya-maya, ang hirap ng buhay. Pag sabi ng anak mo, mapahingi yan, pero walang pera. Ano pa, with feelings pa talaga, no? Di ba? Pag humingi mga anak natin. Pahingi ng, wala. What did you create? Alam nyo, ngayong umaga, gusto ko magising tayong lahat. Watch your mouth. Sabi ng Bible, death and life are in the power of the tongue. So whenever you open your mouth, either you create death or you speak life. Whatever you speak, papasok yan sa spirit realm, unti-unti yan aandar hanggang sa magmamanifest sa nakikita na nating mundo. Kaya pag lagi mong sinasabing, buisit na asawa. Kumusta ang asawa mo ngayon? Sobrang nakakabuisit! Bakit? Araw-araw mo sinasabi, pagising pa lang, eto na ang buisit kong asawa. So ano ngayon itatawag niyo sa mga asawa niyo? Whatever you want. Ang mayaman kong asawa. Anong lagi niyo sinasabi? Pag sabi ng anak mo, mapahingi nga pera, walang pera. O, di ba? Feel na feel pa natin, hindi lang walang pera, kundi walang pera. So what are you creating? So your situation today, your situation, even in our families, kami talagang natuto kami din dyan eh. You know, you learn it personally. When you study the Word of God, you learn it personally. Kasi usually yung ating pinakasalbahing anak, di ba? O yung pinakamatigas na ulong anak. Anong tawag natin sa kanila? Bad sheep. Ano ba yun? Black sheep. Ito yung anak kong black sheep. Ito yung anak kong suwail. Ito yung anak kong tigas ng ulo. O kumusta yung anak mo ngayon? Araw-araw mo sinasabing matigas ang ulo. Ito yung asawa kong tamad. Anong kinreate mo sa asawa mo? Tamad. Sino nag-create yan? Sa kasasalita mo, tandaan nyo lang, create. Whatever words we release, we create. So, ang kinalalagyan natin ngayon, kinreate natin yan. So, how will we turn it around?
by looking at our situation and looking for the answers in the Bible, and you write them down. So kayong mag-asawa, pagising nyo sa umaga, yan ang national anthem nyo. Lord, you have the scriptures para mag-turn around yung situation nyo yan. Lord, I thank you, you are the God that supplies all our needs in our family. According to your riches in glory, not according to my salary. According to your riches in glory in Christ Jesus. Kaya pag sinabi kong, thank you, Lord, lahat ng pangangailangan kong pinansyal, in the name of Jesus, you are the God who supplies all my needs according to your riches in glory in Christ Jesus. So stop complaining wala. Get the Word of God, write it down. Write it down. Laging nasa bulsa mo para pag kailangan mo, basahin mo ng basahin. Why? You are creating that. Kasi martagal na tayong nag-create ng buwisit na buhay. Iba, pagising pa lang sa umaga, pagbukas, ay, Lunes na naman. Ay, dadating na naman ang kuryente, ang bill ng kuryente. Ay, so, anong faith mo ngayon? What are you creating? Ay, nabuhay. Praise the Lord. Alam nyo, it is high time. Lalo na mag-umpisa kayong mag-asawa. Alam nyo, kayo ang pinaka-best and pinaka-strong na prayer partner. Kayong mag-asawa. Hawak kamay kayo. Kami, gabi-gabi yan eh. Dami naming listahan ni Pastor Cesar. Tapos pag kami mga nasagot na, tinatanggal na namin, iba naman madadagdag. Walang katapusan yan hanggat buhay tayo sa mundong ito. Isinilang tayo sa mundong ito. Diba? Kaya, sa mundong ito, in this world, the Bible says, you shall. The word shall is absolute. In this world, you shall have tribulation. But, anong sabi ng Lord? Be of good cheer. So pag marami tayong tribulation, anong utos ng Bible sa atin? Magsaya. Pag tinignan mo, pitaka mo, walang laman, hallelujah! I speak to this wallet. Be filled in the name of Jesus. For it is my God who supplies all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen? So, ang problema po, lalong hihirap. Lalong hihirap ang mundong ito. Kasi talagang yan naman ang nakasaad sa Bible hanggang sa talagang tatapusin ng lahat ng Lord para lahat ng kasalanan, masunog ng lahat ng traces of sin. Ngunit tayong lahat ay hindi na magsasuffer sa mundong ito, may lugar ang Panginoon para sa bawat isa na tumanggap kay Kristo. That's why today, I would just like to specify, ang una nating i-focus, pamilya natin. Huwag ministry. Ang pinakaunang ministry natin, pamilya. Okay? Pamilya natin. Alam nyo, we are living in perilous times. Ang mundo po natin will not get better. Kahit ang technology gets better, it will not get better. Kasi nakasaad na lahat yan We are in the end times. Nasa pre-trib na nga tayo Kami nga ni Bishop, nagsishare. Dati, inaaral lang natin ito nung 80s. Nung early 80s na born again kami, inaaral lang namin yun. But now, we are seeing even yung mga bansa na dapat ganyan ang nangyayari, ganyan na nga ang nangyayari. Kaya ang Bible po ay totoo. Huwag nating biru-biruin ang pagiging born again natin. Pag born again tayo, ang unang-unang tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and as our Savior. I have a very simple message this morning. Sa our Lord and Savior. Kaya pag yan tinanggap natin, hindi pwedeng hahayo ka kagad kung saan-saan. At mag-share ka ng gospel sa bahay muna. Alam nyo, hindi kailangan nangangaral ka sa mga anak mo. They will just see the changes sa samahan nyong mag-asawa. They will start to feel the love of God in your household. Na dating murahan ang naririnig sa inyong mag-asawa, they will start to see something change in your heart. And that is our most powerful testimony. Na yung mga anak natin ay tatanggap sa tinanggap nating Diyos. Because they will see na nag-turn around ang buhay natin. Kaya ine-encourage ko po kayong mag-asawa, kayo ang pinaka-most powerful prayer partner. Diba? Kung saan-saan pa pupunta, ay makikiprayer ako doon. Wala pong masama doon.
Kaya lang, unahin natin sa bahay. Unahin natin sa bahay. Nagpe-pray ba kayo bago kumain? Pag may problema ba yung mga anak nyo, akapin nyo at kayong mag-asawa, akap-akap nyo. Lord, tulungan nyo po itong anak namin that is undergoing a lot of pressure sa kanyang pag-aaral. Tapos kayong mag-asawa sa gabi, Lord, tulungan nyo po kami. Di po namin kaya ang pananalapi ngayon. Wala po kaming kakayahan na ma-meet lahat ng needs namin. But you are the God who supplies all our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. So kayong mag-asawa, alam nyo, even your relationship will change. When you start to pray together, holding hands. Bakit ba nung magnobyo kayo, laging nakakapit kayo sa kamay? Ngayong tumanda, ayaw nang hawakan ng kamay. Hello? The more you should get sweeter. Alam nyo kung bakit? Malapit na kayo magpaalaman din, so hindi nyo alam. You know? Ang mga, lagi ko itong ginagawa. Yung mga kumare ko, pag namamatayan ng asawa, yung pinakamalakas ang mga ngawa at iyak. Kasi yan ang mga hindi nagmahal sa asawa nila noon. Kaya nung namatay, tsaka sila nagsisisi, iyak, nang iyak, nang iyak, nang iyak. Tapos sabi sa akin noon, Pastor, bakit di ka umiiyak? 49 years din kayong kasal. Tapos teenager pa kayo, magkakilala na kayo, magkaibigan na. Sabi ko, kasi hindi ko siya nakitang nilibingin. Kinremake lang at yung urn nasa bahay lang. So pagdadan ako, nandun sa tabi ng kwarto ko, good morning, abo ka na ang abomination na ito, abomination. So tawa ng tawa yung mga anak ko. But anyway, bakit? Because when we were alive, we always said good night and I love you before we closed our eyes. So nung nawala, wala na yung sana nung buhay siya, sana naging mabait ako, sana. Habang buhay. Amen? So mga mag-asawa, habang buhay. Yung ibang, alam nyo ako, pinapanood ko minsan yung mga libing eh. Yung pinakamalakas umiyak at gustong sumama pa doon sa libingan, sabi ko, itulak nyo na nga yan, sama nyo na nga doon. Yun ang mga pinakamalaking, maraming pagsisisi. Kasi hindi nila in-express nung buhay ang pagmamahal nila. Alam nyo, pag in-express nyo palagi, pag nawala yan, realidad din sa inyo na hindi naman siya nawala, nag-change address lang. From planet Earth, nandun na sa heaven, hindi namatay. Okay? Ang nakikita lang natin, earthly remains. Kaya ang tinatawag natin, remains, yung naiwan na panlupa. But, they're not dead. They're alive in God. Ako ganun ka-real. So, lahat po tayo, habang buhay tayo, ngayon tayo magmahalan. Ngayon natin express ang pagmamahal natin sa isa't isa. Ngayon natin express ang pagpapatawad. Tayo ba inantay ng Lord na bumuti bago tayo pinatawad? Hindi. Nung tayo yung makasalanan pa, gumawa na siya ng paraan para sa ating kaligtasan. He died while we were yet sinners. So, alam nyo, ang family today, we are celebrating Mother's Day. At lahat tayo nanggaling sa nanay. Sino dito ang hindi nanggaling sa nanay? Sumingaw na lang sa mundong ito. Diba? Lahat tayo nanggaling sa nanay. Kaya kung tatanungin natin lahat halos ng mga bata, hanggang sa mag-teenager, hanggang sa mag-asawa din sila, pag tinanong nyo, sinong mas mahal nyo? Si nanay, si tatay? Anong sagot? Ay, walang sagot. Parehas. Kasi ako, namatay yung nanay ko, 8 lang ako eh. So I was closer to my father. Mas close ako sa tatay ko kasi ako ang kamukha ng tatay ko eh. So, close ako sa tatay ko. But, gusto ko po tayong lahat dito. Na kapag inisip tayo ng mga anak natin, ngingiti sila kahit anong hirap ng buhay. Because they saw how we live life to the full. Ano ibig sabihin? We live life to the full. Alam nyo, huwag nyong isipin pera lang ang kasagutan ng lahat. Maraming mga milyonaryong malungkot. Tayo, meron lang 10,000 sa pitaka, piling ko milyonaryo na ako. Wow, ang dami kong pera sa pag. Di ba? Mababaw ang kaligayahan natin. But, I'd like us to really understand. When God saved us,
Nung tayo'y iniligtas ng Diyos, mahal ang binayad niya. Jesus had to suffer, come down to earth in the form of man. Isipin mo, Diyos ka, tapos magkakatawang tao. Lahat ng inconvenience, mararanasan niya. Diba? But, He came down on earth. Bakit? Kasi kailangan sa atin, may magbayad din na tao na walang kasalanan. Kaya, para maligtas tayo, si Jesus Christ had to be born in the flesh. Kaya nga, na-implant siya sa womb ni Mary. Okay? Pero hindi through Joseph, kundi it was implanted by God. Kaya si Jesus Christ, hindi siya nagkatawang tao lang, pero hindi siya pinanganak na may kasalanan na. Kasi lahat ng taong pinanganak sa mundong ito, pinanganak ng may kasalanan na. Nandun na yung sin nature na namana natin sa ninuno natin na si Adan. Okay? When Adam sinned. So, kailangan alam natin ang mga background na yan. That's why Jesus made a way. Na si Jesus kinailangan magkatawang tao kasi kung taong ililigtas niya, kailangan tao din magliligtas sa atin. Ngunit, tao na walang kasalanan. Kailangan perfect sacrifice. At tinanggap yun ng Diyos. At tayong lahat dito. You know, when I look at us today, halos puno tayo. Sabi ko, sana every Sunday. Ang susunod na puno tayo, Father's Day. Bishop, linggo-linggo kaya, lagyan mo ng day. Diba? Guwapo Day. O, lahat ng guwapo dadating. Maganda Day. O, diba? So, mahalaga po sa atin na ang bahay natin, ang sambahayan natin, we will have problems. Sabi nga, in this world, so habang tayo ay nasa planet Earth, in this world, you shall. The word shall is absolute. Sigurado. So in this world, habang nandito tayo sa world na ito, sa mundong ito, you shall. Absolute na naman yung shall. Sigurado. You shall have tribulations. So habang nasa lupa tayo, nandito tayo sa mundong ito, marami tayong dadaan ng problema. But, anong sabi ng Diyos sa atin? I will never leave you. I will never forsake you. Kaya ang ating pananampalataya ay wala sa sitwasyon natin na mahirap, na walang pera, na may sakit ka. Alam nyo, kung anak ka ng Diyos, you can always say, sa umaga, I always raise up my hands and say, Father, I'm awake. Good morning, Lord. I'm awake. And I thank you. Kung anumang kakulangan, you will supply. I believe in my heart, you will supply. Anumang kahinaan, you will strengthen me. Anumang pangangailangan, kayo ang magpupuno. So, pag sa umaga pa lang, dineclare ko na yon, anuman mangyari sa buong araw, di ko nintindi. Kasi I'm always believing God for a miracle. I'm always believing God that He will see me through. Nung minsan nga may nagtanong sa akin kumare sabi, Mare, bakit parang hindi ka nalungkot nung nawala si pare? Bakit ako malulungkot? Nasa langit siya, mas magandang kinalalagyan niya kaysa sa akin. Sabi ko, hindi ako nalulungkot kasi He's there. Yun naman lahat ang ambisyon natin na we will see God face to face. Amen? So pag may mga umuuwi po, hindi dahil natuwa ka't nawala sa mundo. Siyempre may konting pain ang separation. But, hindi yun ang sorrow Ako, whenever I remember, He's happy there. Pinakikilaman niya lahat siguro ng instrumento sa langit. Makulit yun sa mga instrumento. Diba? Siguro nandun sa worship, nasa gilid-gilid doon sa worship at nakiki-worship din doon. So, I always think of that. So, I never get lonely, I never get sad. So, tandaan po natin, ang pamilya, ang dadamay sa atin pag lahat ay nang iwan sa atin sa mundong ito. Always remember that. Kahit marami kang kaibigan, isang araw, pag kailangan mo sila, they won't be there. Ngunit ang pamilya ay laging naririyan. Kaya yan ang pinaka-closest natin. Kaya ako ayokong pumunta sa langit at tingnan ko, Lord, nasan yung aking mga anak? Lord, nasan yung aking mga apo? Kasi marami na rin akong apo. Lord, nasan yung aking mga kamag-anak? Lord, nasan yung aking mga kaibigan? Lord, nasan aking mga ka-church?
So we are all one family of God. And I encourage you, huwag niyo pong imimiss ang Sunday. Kasi yan lang ang time na may spiritual feeding tayo. Kasi wala naman kayong personal na mag-isa kayong nag-aaral. Minsan, nag-devotion nga tayo, ngunit kapos-kapos. Iba yung, kaya nga, anong sabi ng Biblia sa atin? Do not forsake. Ano daw ang huwag natin pababayaan? Do not forsake the assembling together, as in the manner of some. So isipin nyo, yung Bible, alam na kaagad, ano? Huwag daw nating kaligtaan. Pag born again ka, hahanapin mo ang church. Kasi iba ang worship natin pag corporate. Ako worship sa bahay. Pero dahil sintunado ako, hindi magaling, parang hindi ko masyadong nararamdaman yung anointing. Pero pag nandito tayo, because we have the musicians and we are all together as one body, the Spirit of God comes. Of course, nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Ngunit, ang manifest presence of God comes down when we worship as His body. When we worship as His church. Kaya iba yung worship sa church. Kasi we all come together. Why? Because we worship God. Sa praise and worship natin, we worship God whenever we put our offerings. We worship God when we love one another. We worship God. Alam niyo, kasama sa worship natin yun, loving one another. Praying for one another. Pag may nakita kang parang walang pamasahe, abutan, maghanap ka sa ano mo kung anong mabibigay mo. Okay? There was a time, sabi ni Pastor Cesar sa akin, kasi alam niya, kabibigay lang niya sa akin ang pera. So pag uwi namin, sabi niya, akin na muna yung binigay ko sa'yo, may kailangan akong bayan. Wala na. Nag-church na tayo Bakit? Inabot-abot ko na. Sabi ko, huwag mong ilalagay sa kamay ko. Ang kukunin mo ulit. Sabi ko, kasi pag may sinabi ang Lord, bigay mo dun, bigay mo dun, bigay mo dun. Hindi na ako nagko-compute na, ay may pamalengke pa kaya ako bukas, ay may pangganon pa. Basta narinig ko ang Espiritu ng Diyos, bigay mo dun, bigay mo dun. Alam niyo kung bakit? We are one family of God. Pamilya po tayo. Minsan ang dami nating excess sa mga bahay. Bigay natin sa mga kapatid. Kapatid tayo. Tingnan niyo yung kaliwa niyo. Tingnan niyo yung kanan niyo. Tingnan niyo yung likuran niyo. Tingnan niyo yung mga mukha. Bakit niyo? Tingnan niyo mabuti kasi mamaya makasalubong niyo sa mall. Hindi niyo alam, kapatid pala natin sa Panginoon. Amen? So this is so important today because we have to build strong families. Ito lang gusto kong tukuyin ngayong umagang ito. Let us be more concerned with our family members. Isipin niyo kung bawat isa sa atin nadala ang pamilya natin, hindi tayo kakasya dito. Okay. So, kaya after po tayo, pag na-born again tayo, hindi natin maaatim na yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan, hindi man natin na-share ng gospel. Alam nyo, kahit na-share natin, if they want to go to other churches, it's fine. As long as alam natin, yung churches na yun ay tinuturo na si Jesus Christ ay ang Lord, ang Savior. Okay, tingnan lang natin yung mga doktrina. Because a house divided will not stand. Kaya unang-unang gawin nyo, kung kayong mag-asawa, may samaan ng loob, mamayang gabi, maghawak kamay kayo, at sabihin mong, pinapatawad na kita sa panchichiks mo, ha? Tandaan mo, nakikita ka ni Lord. Diba? Sabihin mo, magpatawaran kayo sa mga nakaraan. Kasi iba, dala-dala pa yung nakaraan. Parang kahapon lang. Kuya Eddie. Ay, hindi yung iba yata, hindi na alam si Kuya Eddie dito, no? Sa kami na lang na mga puti ang mga buhok ako, nakaday lang kaya hindi puti yung buhok. But anyway, alam nyo, it's so important today. Family is important. At lahat tayo nanggaling sa ating ina. Of course, meron din kagagawan yung ating tatay. Pero, isipin nyo, 9 months na nandiyan tayo sa sinapupunan ng ating nanay. Madali bang magbuntis? Ako pinakaayoko yung ako pangalawang buwan pa lang, hindi ko na kaya, suka ako ng suka. Pinakaayoko talagang. But this is how families are created.
Unang-una, si tatay, si nanay. Kaya nga, di ba sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house. Unang-una, kayong mag-asawa. Alam nyo ba na kayo ang pinaka-best prayer partner? May mga mag-asawa bang marami pang mga sikreto sa isa't isa? Bakit parang tulog yata ang congregation ngayong umaga? May sikreto ba kayo sa asawa nyo? Ang pera nyo, alam ng asawa nyo kung magkano? Hindi, bakit? O, di ba, ganyan mangyayari. Pag 15 at 30, o, Mrs., ito na yung, o, honey, ito na yung aking sweldo. Maya-mayang hapon, pahingi mo nga na ng 1,000. Maya kinabukasan, pahingi nga muna ng 2,000. Magkano lang binigay mo? Sumusobra na hinihingi mo. Hindi niyo ba napansin yun? But, alam niyo, kayong mag-asawa, pag kayo hindi transparent sa isa't isa, may tinatago sa isa't isa, hindi mabibuild ang tiwala. Kahit nasira ang tiwala natin ng nakaraan, dahil siyempre marami tayong bad experiences, lalo na nung hindi tayo saved, nung hindi tayo born again. May mga sideline. Hindi lang sideline, may sidekick pa. Diba? So, hindi natin maalis yun, sabi ng iba, sapagkat ako'y tao lamang, kaya nga tayo sinave ng Lord. Tao nga tayo, pero nung tinanggap natin ng Lord, kasama na natin siya. So, hindi lang tayo tao. Meron tayong godly life. Meron tayong earthly life. Pero meron din tayong godly life. Amen? Kaya nga, pag hindi natin tinatanggap ang Diyos, si Jesus Christ, para iligtas tayo sa mundong ito, sa dinadaanan natin sa mundong ito, we will have a difficult time. It is important for us to understand this. Unang-una, ang una nating mission ay ang ating pamilya. Yung iba, kung saan nagmi-mission, pero may mga anak pang hindi born again, hindi pa tumanggap sa Diyos. Na-save na niya yung buong baryo niya. Pero yung household niya. Alam nyo, huwag tayong magbiro-biro. Anytime, tutunog ang trompeta. Anytime. Kayo, na-rapture nga. Pag-akyat nyo sa langit, tinahanap nyo yung mga anak nyo, hindi sila pala nasama. Bakit? Di nyo sinyeran. Alam nyo, maikli na lang po ang ating time frame. Huwag na tayong maglaro-laro ng ating pagkakristyano. I am telling you, it is closer than you think. Ang lagi nyo lang titingnan ang Middle East. Nandiyan dyan ang time frame. Kasi bago magkagulo-gulo talaga ang buong mundo, tayong mga anak ng Diyos, iaangat. Kung naangat ka nga, tapos nahanap, nasan yung aking mga anak? Nasan? Hindi man sila nakatanggap sa Panginoon, paano silang iaangat? Alam nyo, ano yan, anytime, pag tumunog ang trompeta. Ako nga na-excited Sabi nung anak ko nung isang gabi, kasi nanonood kami ng world news. Sabi ko, ako na-excited, bakit? Lahat naman, nung 1918 na born again ako, pinag-aaralan ko lang lahat yan Ngayon, nakita ko yung Middle East, talaga nagkatotoo lahat ng prophecies na nasa Bible. Sabi ko, nakita ko na. Hallelujah. When I look at all the couples here, alam niyo malungkot, na pag-akyat niyo sa langit, wala yung asawa niyo. Kaya ito po ang time na tayo ay, ang goal ko, of course, my children are not that serious yet, or my grandchildren, but they accepted the Lord as their Lord and Savior. Alam nila yung basic salvation. Yun ang pinakamahalaga. Kaya lagi kong pinagbibilin sa kanila, ano man ang nangyari, tinanggap nyo na si Kristo, hindi na aalis si Kristo sa inyong mga puso. Nandiyan siya. So pag nahihirapan kayo, dyan kayo hihingi ng tulong, wag sa akin. Pwede ko kayong ipanalangin, pero mas maganda ang Diyos ang inyong lapitan kasi siya ang may kasagutan. Okay? We are living in the end times. Huwag na tayong mag-playing church. Ito ang katawan niya kung saan tayo itinanim. Okay?
So, alam nyo, in church, laging mas marami ang mga nanay kaysa sa tatay. Tama ba? Ano ito? Worldwide. Mas marami ang mga nanay kaysa sa mga tatay. Sinong leader ng pamilya? O nasaan siya? So, si nanay ang nag-leader. Alam nyo, pag ang tatay ang na-born again, at siya ang nakipag-usap sa ating mga anak, iba po pag ang tatay. Tayong mga nanay kasi, malalambot ang mga ilong natin eh. So unang-una, kaya itong Mother's Day na ito, pinaparangalan ko talaga ang mga nanay. Hindi po madaling maging nanay. Ako, 3 lang po ang mga anak ko. 3 lang. Pero kami, magkakapatid, 8 kami. Kaya alam ko, masaya ang marami. Pero nung panahon na yon, kayang-kaya. Pero sa panahon na ito, may 8 kang anak. Naku, ilulutuin mo lang araw-araw, ilang libo na yun. Kasi di ba, bigas, ulam. Ano ba ang mamalengke? Ako nagulat nung minsan eh. Naglaan ako ng pera sa envelope, na malengke ako. Matagal na ako hindi namamalengke. Shock na shock ako sa presyo. Parang hindi na tuloy ako nakabili. Umuwi na lang ako, nahirapan akong bumili. Kasi dati alam ko lahat ng mga presyo, pero ang layo na pala ng inandar ng mga presyo. So I get shocked. Kasi hindi naman akong namamalengke. Yung aking son-in-law namamalengke, siyang nagluluto, siya namamalengke. Kasi ako, give up na ako sa gawaing bahay. Sabi ko, I'm done. Sabi ko, graduate na ako ha. Huwag niyo na akong isali sa mga papel niyan. So unang-una, let's make a commitment to our families. Unang-una, commitment natin sa Diyos. Tayong mga nanay, it will get more difficult. Life will not get easier. Okay? Hindi sa nagbibigay ako ng bad news, but this is the reality. Because we are in the end times. Life will not get easier. If you look today, madali bang maging moral? Ano na ang mga tao ngayon? Anong opposite ng moral? Immoral. Anong mas madali ngayon? Maging moral o immoral? Anong mas madali pag nagbabayad tayo ng tax? Anong mas madali kung nagbabayad tayo ng tax? Sa ngayon ba, if we look at life today, it will not get better. So, tanggapin na po natin, we are in the end of the last days. Okay? We are almost at the end of the last days. Sa Bible, ang panahon ay kakaiba ang turing nila kaysa sa turing natin. Kasi if you look at the Bible, marami doon suddenlies. Suddenlies. At nandiyan dyan na lahat ng senyales sa pagbabalik, pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang Middle East ang lagi nating titingnan. Ang Israel at yung mga kalaban ng Israel lagi nating titingnan. Nagpopormahan na sila. Hindi lang nagpopormahan. Talagang nagtatalsikan na yung mga missiles nila. Kaya nga meron silang curtain. Ang galing ng Israel, ano? Ang liit na bansa. May dome sila na hindi basta-basta papasok ang mga missiles sa kanila. Hindi nyo nakikita, pero nandiyan yun sa atmosphere nila. At nandiyan na po lahat ng senyales. So para sa ating mga nasa Pilipinas, ang una nating mission ay ang ating pamilya. Of course, ang mga anak natin, pinakamahalaga dyan, makita ang example nating mag-asawa. If they start to see the love of God sa turingan yung mag-asawa, madali niyong i-share ang pag-ibig din sa kanila. Yan ang kulang ngayon eh. Madali tayong magsalita, but they don't see it in our lives. Siguraduhin natin yung sinasabi natin, nakikita sa atin. We are not perfect, but we have the Holy Spirit in us. Hindi na po panahon nito na nagja-jack employ tayo pag linggo, magsisimba pa tayo o hindi? You are in the body of Christ. Pagkasama tayo sa body, anuman movement ng Lord, kasama tayo doon.
Ito ang ating pamilya. Kayo ba maraming inuuwi ang bahay? O pag mayaman ka, di ba? May kondo ka dito, may kondo ka doon. Pero usually, meron kang bahay na yun ang iyong inuuwian na tinatawag natin our home. Ang iglesia po, binigyan tayo ng Diyos ng ating tahanan. Dito tayo nagka-come together as the family of God. Amen? Kadalasan, ang mas marami sa simbahan, nanay o tatay. Kaya it's time. Alam nyo, panahon na po. Para sa mga lalaki, alam nyo, pag ang tatay ang nagsimulang magseryoso sa Diyos, ang mga anak natin madaling sasabay sa tatay kaysa sa nanay. Pag nakita nila ang tatay nila, iba ang impact sa ating mga anak. Pag nakita nila ang tatay nila naglilingkod sa church, nakita nila ang tatay nilang napakatapat sa pag-attend ng mga fellowship, di na po ito panahon para mag-jack and poy kada linggo. Magsisimba ba tayo o hindi? O, sige, jack and poy. Di na po. If we consider ourselves the children of God, tayo pong lahat na tumanggap sa Panginoong Hesukristo, anak tayo ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay binigyan tayo ng mandate ng Lord, do not forsake. Huwag daw nating pabayaan ang pagtitipon-tipon. So, kailan ang pagtitipon-tipon natin? Kada linggo ng umaga. Ma-miss out nyo man ito at may kailangan kayong puntahan, meron po tayong online. Pwedeng pag-uwi nyo sa bahay, kumonek kayo doon sa online. So, napakadami po nating paraan ngayon. That's why, importante po na makita ng mga anak natin na tayo committed sa church. Kasi one day, they will have problems. One day, may mga problema silang hindi malulusutan. One day. Pero pag nakita nila kayong consistent, isang araw sasabihin nila, Tay, sasama ako sa inyo. Tay, Nay, sasama ako sa inyo. Just keep praying for them. At kayong mag-asawa, kayo ang strongest prayer partner. Anong sabi ng Lord? If 2 or 3 of you gather together in my name, there I am in your midst. Kasi nanay si tatay, pag laging nagkakapit kamay, nagpupuri, nananalangin, lahat ng kabigatan, ibinibigay nyo sa Diyos bago kayo matulog. Hello? Lahat ng mahirap, lahat ng dinadaanan nyo. Ako lahat, sinasabi ko kay Lord. Kasi pag sinabi ko na, narinig ng tenga ko, ay, na-relieve na ako, wala na yung bigat dito kasi binigay ko na sa Kanya. Amen? Kaya nakakangiti ako kahit marami akong problema. Bakit? Gabi-gabi, pinapasa ko. Yung iba sa atin, nagkanda-kuba na sa mga problema. Wala tayong magagawa sa mga problema natin. Kaya nga, iniligtas tayo ng Diyos. Sipin nyo, ligtas tayo, tapos worry pa tayo ng worry. Because we don't read our Bible. Andiyan dyan lang po lahat sa Bible. So, unang-una, commit to God. I-commit natin ang buhay natin sa Diyos. Natin, Lord, ano man ang ipagawa mo, Lord. Alam niyo, pag nagsimula kayong mag-church, dumugtong sa mga iba-ibang gawain, magugulat kayo. You will start growing. Kasi nakadugtong kayo sa katawan eh. So lahat ng, from God to the church, to all the members. May narinig ako, pastora, okay na ako. Nagsusolo na lang ako nag-worship sa bahay. O, may nadadagdag kang nalalaman. Ay, nanonood akong TV. Sa TV, mamaya, hindi mo alam, mali-mali yung iba mong pinapanood. Mag-ingat tayo. Marami pong false gospel ngayon. Okay? Sabi ko, pero saan talaga ang home church mo? Body of Christ yan. Kagaya itong katawan ko, may mga pyesa ako. At ito, pwede ba itong kamay ko makidugtong muna sa ibang katawan? Yung isang kamay ko, makidugtong muna sa ibang katawan? Hindi, dito siya dudugtong. Ito yung katawan ko. Ito yung katawan natin. Kung saan tayo inilagay ng Holy Spirit. Alam nyo ba, ang Holy Spirit nagpa-plant sa atin sa katawan ni Kristo. And we become part of one body.
So kung ano yung mga pinapanalangin dito, lahat tayo nakakamtan natin ang mga bisa ng mga panalangin na yon. Ano man mga katuruan na tatanggap natin, it helps us to become healthy, stay strong. Alam nyo minsan when I pray, hindi ko lahat alam pangalan nyo eh. Sabi ko lang, Lord, alam nyo yung nando sa likuran ko nakaupo, yung 3 row nasa likod, yung gano'n-gano'n. Alam na ni Lord yun. Minsan nakikita ko yung mga mukha nyo when I pray. So I might not know your name, lahat ng pangalan. Mahina talaga ako sa pangalan eh. Sabi ko na lang, basta Lord, mga kapatiran ko sa Panginoon, sa The Life Giver Church, worldwide na tayo. So just think, we are planted in this church. And because we are planted in this church, we support this church financially. Kasi nagbabayad tayo ng pang-aircon, pang-kuryente, pang lahat-lahat. At huwag niyong iisipin, pag nagtanim kayo sa church, nawawala yun. You are planting your spiritual seeds. At dahil may tinanim kayo, meron kayong aanihin. Marami po sa atin, pray ng pray. Lord, ani, may tinanim ka? Eh may sira ka pala sa ulo eh. Naghahanap ka ng ani, wala ka naman tinanim. Ako, pag konti na lang laman ng purse ko, nilalagay ko lahat sa offering. Bakit? Anin ko pa yung binhi na lahat. Oh. Tanim ko lahat ng binhi. Oh, sigurado may tutubo, may binhi eh. Praise the Lord. Panahon na po na tayo dito, ang mga nanay madali po eh. Kasi ang mga nanay, malambot ang puso nila sa Panginoon eh. Kaya, if you look at all the churches, sino ang majority? Mga babae. Mas marami ang mga babae kaysa sa mga lalaki. And I admire lahat ng mga lalaking nakaupo dito ngayon. Blessed akong nakikita ko kayo. Bakit? Ibig sabihin, ang puso nyo hindi lang sa Diyos, kundi ang puso nyo ay para pati ang pagpapala ay madala nyo sa inyong mga pamilya. Kasi ang mga nanay, walang ibang yan eh, puso ng nanay. Alam niyo ang nanay, kahit pinakahuling pera niyan, pag inungot-ungot niya lang yung konti eh, inalik-halikan nyo lang, inaplos-aplos nyo lang, kahit pinakahuling pera niya, mga nakatago-tago doon sa aparador niya, lalabas lahat yan. Why? Pamilya. It's time. Alam niyo, itong last days, ang sabi, ang characteristics ng mga tao, they will be lovers of self. O, nakita niyo? Selfie. Nung panahon ba namin, may nagsiselfie? Kahit saan magpunta. Alam niyo, maski sa airport, malalaman yung Pinoy. Yung mga selfie ng selfie, Pilipino yan. Lagi namin nagsasabi. Totoo yan. Kahit saan kang airport sa abroad, pag mga grupo-grupong picture taking, mga Pinoy. Ang hilig-hilig. So, sa araw na ito, I would just like to commend all the mothers. Ang nanay, hindi madali. Hindi madaling magbuntis ng 9 na buwan. Isipin mga lalaki, kung kayong nanganganak, masugat nga lang kayo, umangawa na kayo sa sakit eh. Kaya ang strength ng babae, ang ating, ano man tawag doon, ang level natin na nakakayanan ang pain, mas kaya ng babae ang pain. Di nyo ba napansin pag ang mga lalaki nagkasakit, pag ang mga asawa natin na ospital, daig pa yung mga bunso natin. Lahat na lang. Ako na-experience ko yan, pag na-hospital, pag kailangan, sabi ko, bakit pag ako na-hospital, kahit di nyo ako bantayan, okay lang ako. Di ba yung mga babae, independent, kakayanin, pero yung mga lalaki, konting sakit. So, ang mga nanay, isipin nyo, mulang nag-conceive tayo sa ating sinapupunan ng mga anak. Sino dito ang may 10 anak? Ba, wala na ngayong ganun, ano? 8. Wala na rin. 5. Oh, meron na.
Dati, no, ang mga pamilya, ang mga 12, 10, kasi madali pa nun. Pwede ka pang kuha ng mga katulong sa mga probinsya. Ngayon, mahal na lahat. So, ang isang ina, ako sabi ko nga, ang mga nanay, maraming talent yan. Magaling mag-magic. Siguro na-experience nyo, kung siguro 8 kayo sa pamilya, 7 hanggang 10, pag sinabing kainan na, kailangan nandun na kayo sa mesa. Malate kayo ng 5 minutes, sarsa na lang at kanin. Wala nang mga karne. Diba? Kaya ang nanay, napakagaling niyang mag-magic. Isang lata ng sardinas. Tapos 5 anak. Sasabawan niya yan. Lalagyan niya ng talbos ng kangkong. Lalagyan niya ng kung ano-ano. Diba? Kaya ang mga nanay po, huwag nating mamaliitin ang mga yan. Pinakamatataas na IQ yung mga babaeng yan. At mga magikera yan. Minsan sabi sa asawa, pambili ng bigas. Wala. Pag uwi niya, mamaya, paano ka nakasaing? Magic. Madaling gumawa ng paraan. Ang mga kababaihan ay anointed. Ang mga nanay ay anointed. Ang mga nanay, usually, pagka wala nang makain yung ibang anak, siya, bibigay na niya yung portion niya. Bibigay na niya. Pero yung mga lalaki, yung mga tatay, hindi masyado. Kasi napansin ko yun eh. Minsan sabihin ko akin na lang to bibigay ko kay kasi hindi pa umuwi. Buti na lang, isa lang yung lalaki namin. So sabi niya, bakit? Wala na? Wala na eh. Sabi niya, hatiin ko na lang, hati kami. Hindi mo pa mabigay ng buo You are the daddy, you are the tatay. Pero kasi ang mga nanay, mahilig magsakripisyo. Kahit isusubo na lang niya at hiningi ng anak, ibibigay niya at sasabawan na lang niya ng kanin. Pwede ako ng toyo o pati sa aking kanin Okay ako O kaya bagoong, sarap. Di ba? So, ang mga nanay kahit panghuling baraha at anointed ang mga babaeng mag-magic. Pag walang maibigay ang mga lalaki, ang babae talented. Talented kung paanong magmilagro. Di ba? Makakagawa ng paraan. That is the grace of God. Now, tayo pong lahat sa mga nanay. Imagine, from pagbubuntis, di ba? Yung pinakamahirap, yung first 3 months ba yun, o 2 months? Na kung saan lahat ng kinakain mo, nilalabas mo rin, tapos may maamoy ka lang, parang hirap na hirap ka. Ako pinakayoko sa pagbubuntis, hindi yung panganganak kundi yung paglilihi. Doon ako hirap, panganganak. Panganak, okay lang. Pero lahat tayo, no? Lahat ng mga nanay. Sino dito ang nanganak na nakangiti? Nag-selfie ka ba bang nagle-labor? Hindi lang yon. Mula sa pag-conception, sa paglilihi, hanggang sa paglabas ng bata. At paglabas ng bata, gloria na ba? Lalong lumaki ang gastos. At minsan, okay pa, baby pa, cute na cute pa. O pag nagkaisip na, sasagot-sagot pa. Di ba? Kaya talagang sabi ko nga, ang mga kababaihan, lahat ng mga nanay, ang grace ng Lord, ang love ng Lord ay talagang nasa kanilang mga puso. Kasi kahit panghuling isusubo na lang nila, ibibigay pa sa anak. Laging ang mga pamilya ang pinakamahalaga sa kanila. Kaya nga maski si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Yun ang kanyang bago na siya umuwi sa Panginoon. Kaya pinapaalalahanan niya lagi yung mga leaders niya na ang Panginoon lang ang kasagutan ng lahat. Kaya a house divided against itself will not stand. Kung wala kayong pagkakaisa sa pamilya, lalo kayong mahihirapan. Kaya, alam nyo, ang papel nito ay sa tatay Usually, sino ang umpire natin sa bahay? Si nanay. Pero papel po ito ng mga tatay.
kayo ang unang-unang magpakita sa mga anak nyo kung gaano kayo katapat sa kanilang nanay. Pag tapat kayo sa kanilang nanay, ang mga anak nyo, it will have an impact. It will have an impact. Kaya ang mga nanay, maraming mga drama sa puso. Kasi minsan ang mga nanay hindi na lang kikibo para wala na lang gulo sa bahay. But ang mga nanay, they have the heart of God. Willing to forgive. Willing to forget. Lalo na ang mga nanay na nakaliwa. Ako, para sa akin, yun parang unforgivable sin Para sa akin kasi, lagi ko sinasabi, ang ating samahan ay parang kristal. Pag nabagsak na yan, idikit-dikit ko man, makikita mo yung pinagdugtungan ng may lamat. Hindi na ganon kabusilak. Kaya napakahalaga sa mag-asawa, mga kalalakihan, kayo ang head. Sino kadalasan sa Filipino household? Sinong head? Walang makasagot kasi katabi si Mrs. Sino talaga ang nagdidesisyon sa bahay? Kasi ang tatay, wala lang basta binigay yung pera, bahala kayo sa buhay nyo. Di ba? Pag may mga problema sa bahay, sinong humaharap sa mga problema? Sino naghahanap ng paraan? Aba? Sinong gumagawa? Nasaan si tatay? Sa next month, si tatay naman ang pag-uusapan natin. Kaya alam nyo, ang heart of God, ang heart ng ating Diyos, heart ng mga nanay. Because they are willing to sacrifice and give up for the sake of their children. Minsan, isusubo na lang nila, may hindi pa kumain, hindi na lang. Titira na lang sa mga anak. That's why, ngayon pong last days, maging mas mapagmatiyag tayo sa ating pamilya. Mother's Day ngayon. Kaya ang pakiusap ko sa mga tatay, mahalin nyo naman si nanay. Kasi pag mahal nyo si nanay, mayroong kapayapaan sa bahay. At kapag nakikita ng mga anak nyong mahal nyo si nanay, titino sila. Alam nyo kung bakit minsan nagwawala yung mga anak natin? Away ng away yung mag-asawa, nabubuysit yung mga anak. So, magwawala na lang sila. But when they see the father loving the mother, iba po ang impact sa mga anak natin ito. Pag si tatay, inaasikaso si nanay, pinagtitimpla man lang ng kape, o pinagsisilbihan man niya. Mga lalaki, nagsisilbi ba? Mother's Day ngayon. Kahit isang araw lang sa isang taon, pagsilbihan nyo ang inyong mga asawa. Alam nyo kung bakit? Kung mahal nyo ang asawa nyo, inaalagaan nyo ang asawa nyo, inaalagaan nyo yung sarili nyo because you are one. Pag pinagsisigawan mo ang asawa mo, ako, hindi ko kaya yon. Kasi hindi ako lumaki sa bahay na nagsisigawan. Ang tatay ko po malumanay. At saka yung tatay ko, sabi nga namin nung lumala kami, parang under si tatang kay inang. Kasi talagang siya, hindi niya inaaway yung nanay ko, kaya talaga ako, tumatak sa utak ko yun, na hindi dapat sigaw-sigawan yung asawa. Kaya hindi ako lumaki na, kaya ako, hindi ako naghanap ng lalaking sa asawa. Naghanap ako ng somebody who will be gentle to me. Kasi yun ang nakita ko sa tatay ko, he was gentle to my mother. So, kaya mga kababaihan kasi, hindi yan magsasalita. Pero lahat nakatanim dito. Hello, mga babae, do you agree with me? Minsan hindi natin masabi, pero nandito. Hindi natin nakakalimutan ang mga times na sinigaw-sigawan tayo, inalipusta tayo, minaliit tayo. Alam nyo, words can kill. Mga salita natin, hindi nyo napatay physically,
but ang soul area nila, damage. Damage ang puso nila. Damage ang paningin nila sa sarili nila. Damage ang self-esteem nila. They will not succeed. Mga lalaki, tandaan nyo ito. Hindi magsasucceed ang mga asawa nyo pag hindi nyo tinatamnan ng pag-ibig. Ang mga babae, mababaw lang kaligayahan. Emotional kasi kami. Iparamdam nyo lang at sabihin nyo lang na mahal nyo. Mga little things. Hindi kailangan na mag-ipon ka ng bibili mo siya ng 10,000 pesos na bag, bibili mo, wala po yun, material lang yun. Yung araw-araw na pakikitungo nyo. Ako hindi po ako sanay sinisigawan kasi ang tatay ko hindi nanigaw. Kasi takot yung tatay ko sa nanay ko. Ganun ang paglaki namin eh. He was very gentle to my mother kasi yung mother ko medyo stricta. Siyang stricta. But, nakita namin kung paano siya minahal nung tatay ko. Na talagang nagkakandara pa yun talaga para pagsilbihan. So ako lumaki sa ganung setup na it's important to see na nagmamahalan ang asawa, ang tatay at ang nanay. It will stabilize the children. Magiging matatag. Pag laging awayan ng awayan yan, ang mga anak magiging unstable. They would rather go to their friends sa barkada, sa labas. Kasi sa bahay ay parang world war lagi. May mga lumilipad na kasirola, lumilipad na mga kung ano-ano. That's why, ang pinaka-importante ngayon, katulad kay Joshua, when God gave them peace, sabi niya, as for me and my house. Alam niyo ba, mga kalalakihan, you will give an account when you face God. Anong ginawa mo sa asawa mo? Eh, tinadyak-tadyakan ko nga, Lord, nakakaasar daldal ng daldal eh. So, anong mga anak ipoproduce nyo? Ganon din. Pag nag-asawa ng mga yan, kung anong nakita nila sa bahay, the same. Don't think it will change. Kung anong naranasan nila sa pamamahay natin, magpo-propagate lang yon down the line hanggang sa mga kaapu-apuhan natin. Kaya nga, importante po ito sa mga kababaihan. Tayo mga kababaihan, tayo emosyonal. Okay? Mga lalaki, mababaw lang po kaligayahan namin. Sabihin nyo lang sa aming I love you bago matulog, masaya na kami. Nakangiti na kaming matulog, maganda na panaginip namin. Hindi nyo kailangan ibili kami na mamahalin ng mga bag, mga kung ano-ano. Ang mahalaga lang, alam nyo, when your children see that the father loves the mother, they will be stable. May mga anak ayaw umuuwi. Kasi walang madatnan, kundi sigawan ng sigaw. May lumilipad na tasa, may lumilipad na kung ano-ano, may mga flying saucer. Alam nyo, it will go down the line. Everything na kung anong nakita nila sa ating pakikitungo sa nanay at tatay sa bahay, yun din ang next generation. So kung ganyan ang sitwasyon natin, God can do a miracle. Okay? Kahit anong kabarumbado ng asawa nyo, God can change their hearts. Sabihin mo, Lord, pagod na ako. Ako, mga kumare kasi akong sinisigaw-sigawan ng mga lalaki, yung mga asawa. Kaya pag nandoon ako sa bahay nila at ganun, hahatakin ko yung kumare ko, halika, pag-pray kita. Kasi alam nyo, ang mga salita, masakit. Ang mga salita, tumatagos sa puso. That's why, ngayong Mother's Day, akala natin yung pagbibigay ng rosas, kahit di nyo bigyan ng rosas, basta araw-araw, magandang pakikitungo natin. Isipin nyo, minsan lang sa isang taon, ang mabait kayo, papakainin nyo sa labas. Yung pang-araw-araw na attitude natin sa ating mga nanay, mga lalaki, nung nililigawan nyo yan, gaano kabulaklak ang mga salita nyo. Ngayon, puro tinik na lang. Mababaw lang po kaligayahan namin mga babae. Mag-holding hands lang tayo at mamasyal lang sa luneta. Okay na, kahit walang pera, namamasyal sa luneta. Masaya na, mababaw po kaligayahan namin. Basta mabait lang kayo sa amin, hindi nyo kami mahirap na nga ang buhay ngayon, pahihirapan pa natin pag ang household ay walang kapayapaan, walang pagmamahalan.
When I look at all of you, you are all part of the family of God. Kaya dito lang, hindi tayo magmamarites sa ating mga kasamahan. Pag may naninira, sabi natin hindi. Pag-pray na lang natin yung sitwasyon niya. Amen? Alam nyo, magugulat tayo. But, sasabihin ko sa inyo, hindi napakalayo pa sa pagbabalik ng Panginoon. So, kaya kung anong ginawa ng Panginoon, now, sabi nga, nagpunta ako dito kay Joshua. As for me and my house, we will serve the Lord. So, ang family, it's the father, the mother, the children, mga kamag-anak, kasama po yan. Alam nyo ba, ito ang paraan na kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy sa bawat pamilya. Isipin nyo, sa bawat pamilya, and when we come together every Sunday, wow! Marami pong mga miracles na matatanggap tayo sa Panginoon. A house divided will not stand. Sabi ng Bible. Kung sa mag-asawa pa lang, hindi nagkakasundo, hindi magsasucceed ang tahanan na yun. A house divided shall not stand. Kaya mga kalalakihan, treat nyo ng maganda si nanay. Kami mga babae, simple lang eh. If you treat us good, goodness will come out of us. If you treat us bad, bad will come out of us. Tandaan nyo yan. Kasi kung anong tinanim nyo sa amin, yun din lang ang aanihin. So today, it's very important for us na ang family natin ang unahin at unang-una ay si nanay. Siyempre si tatay ang leader. Pero si tatay as leader, you will show your children how you treat your... Alam nyo, it will go down through your generations. It will go down. I remember once, isa lang pa rin anak naming lalaki. Kung magsalita yun, minsan masakit. Hinatak siya ni Cesar. Pinasok niya sa loob. Kinausap niya. Sabi niya, nakita niyo ba akong ginanong ko si mama niyo? Tapos sabi ba naman ng anak ko, takot ka kay mama eh. Kamuntik na daw niya suntukin, kinuwento sa akin. Kamuntik ko siyang masuntok. Sabi niya, hindi dahil takot ako, kaya mabait ako sa nanay niyo, kasi mahal ko siya. So mula nun, yung anak ko, kasi senior na sa akin ang anak ko yun, after 2 years, senior sa akin ang anak ko yun. Minsan daw talagang gigil na gigil sa asawa niya, gusto na niyang batuhin. Maaalala niya yung sinabi ng tatay niya, wag na wag mong kakantihin kahit sa salitang asawa mo, isang araw, baka bigla kang iwanan yan, kahit umiyak ka pa ng bato, hindi babalik sa'yo yan. Dahil wala kang tinanim na pag-ibig. Always remember, when we receive the Lord Jesus Christ, we receive the love of God. And the love of God, anong hangganan? While we were yet sinners, nung tayo'y makasalanan pa, dinanasan ng Panginoon magpapako sa krus para mabigyan tayo ng kaligtasan. Hindi niya inantay magpakabait tayo. At anong natanggap nating lahat ngayon? Pag-ibig ng Diyos. Kung pag-ibig lang natin, ano yan marupok. Pag-ibig natin, depende. Pag mabait ka, mabait din ako sa'yo. The love of God. Anong ginawa ng Diyos? While we were yet sinners, Christ died for us. Ito lang pong gusto kong i-share sa inyo kasi ang pag-ibig, ang babae, kami po mga babae, madali lang kami. Pag minahal nyo kami, automatic na magmamahal kami. Lalo na may pag-ibig kami ng Diyos sa puso. At kung may nagawa man kayo o kami, alam nyo, sa mag-asawa, pinakamainam, madali tayong maging. Huwag kayong matutulog ng may mga sama ng loob sa isa't isa. Kami, at the end of the day, pag may asar ako, hindi ka manalangin tayo, alam na niya yon. At habang nananalangin ako, pinapanalangin ko siya kung anong ginawa niya, sinusumbong ko sa Lord. Siyempre, naririnig niya. Naririnig niya kung paano sumama ang loob niyo. Naririnig niya kung paano rin akong nasaktan. Naririnig niya. So, at the end of the day, hihingi na siya ng kung sino man sa amin ang nagkulang. We become honest. Hindi po namin tinatago sa isa't isa. We say it. At walang naiipon
Alam nyo, mahirap yung kinikim-kim. Isang araw may sasabog. Bago kayo matulog. Pag-pray nyo yung mga anak nyo, pag-pray nyo yung sitwasyon nyo, pag-pray nyo yung pangangailangan nyo, pag-pray nyo ang church natin, pag-pray. Ang dami natin yung pag-pray, hawak kamay kayo every night. Alam nyo, you are the most powerful team. If 2 or 3 gather in my name, there I am in their midst. Kaya sa nanay at sa tatay, gabi-gabi maghawak kamay kayo. It doesn't have to be long. Kahit 3 minutes prayer lang, 5 minutes prayer, basta may agreement kayong mag-asawa. Kung yung isa mag-alternate kayo. Isang araw yung babae, isang araw yung lalaki, basta hawak kamay kayo at ang ending nyo, salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus, nakamtan po namin ang aming idinulog ngayong araw na ito. So every day, at you know, habang nagsisharean kayo ng mga pinagpe-pray nyo gabi-gabi, your relationship will get tight. Your relationship will grow stronger and you will learn how to express lahat ng laman dito. Hindi lahat nakatanim. At isang araw parang atomic bomb. It's very healthy sa mag-asawa. I always tell this to people that I counsel sa mga marriages. Huwag kayong matutulog ng may sama ng loob sa isa't isa. Kasi hindi nyo alam kung gigising pa kayo bukas. Diba? Kaya masarap na, kasi yung iba, pag namatay, parang, iyak ng iyak, ang lakas-lakas, ang iyak-iyak, sumasama pa. Itulak nyo na nga yan, sabi ko, sumasama eh. O pag tinulak mo naman, kumakapit, tayo naman mahulog doon sa libingan. So, habang buhay tayo, say what you feel in your heart. Kung merong kang tampo, sabihin mo, alam mo ba, nung sinigawan mo ako kanina, kaharap ng ating mga anak, nasaktan ako. You say it. Maraming mag-aasawa, kinikim-kim, ipon ng ipon, deposito ng deposito, at isang araw hindi nakakayanin, sasabog, makikipaghiwalay na. Tayo po ay mga anak ng Diyos. At ang biyaya niya ay natanggap natin nung tayo na born again. Ang biyaya, ibig sabihin, sa ating kahinaan, ang biyaya niya ang aandar sa atin. Ang pag-ibig niya ang magtatakip ng lahat ng mga sakit na mga kasalanan ng ating mga kapwa. Kaya nga, gabi-gabi yon, nag-a-unload kayo sa Lord. Lord, pinapatawad ko po yung aking pastor na nasaktan ako sa pastor ko. Lord, pinapatawad. Alam nyo, every night, bago kayo matulog, I always think, Lord, hindi ko alam kung gigising pa ako bukas. Kaya ngayong gabi, sasabihin ko na lahat sa inyo. Ganun ako mag-pray sa gabi. So I don't know, Lord, if I still wake up tomorrow, but I would just like to thank you for the life you've given me. Salamat sa lahat. Salamat kahit kailan, hindi po ako nagkulang ng kakainin. Kahit kailan, kahit walang-wala na po, suddenly may dadating. Kaya alam nyo, your faith will get stronger. Lalo na kayong dalawa ang alam nyo ba kayo ang strongest prayer partner, mag-asawa? Lahat ng problema nyo, ipanalangin nyo sa gabi bago kayo pumikit ng mata. It is time for the church. Kaya anong tawag sa atin? The body of Christ. At hindi lang yon. Pag may hindi kayo kayang mag-asawa, puntahin nyo si Bishop, puntahin nyo si Pastor Dante, puntahin nyo yung mga pastor. Magpatulong kayo. Hindi tayo perfect. Hindi natin alam lahat solusyonan. Kaya tayo ay magkakapatiran. It is time. At sinong pinakamarami sa church? Babae, lalaki. Di ba maski kay Jesus yun yung marami niyang followers? Di ba? Ang dami niyang mga followers. Kasi ang mga babae, malalambot ang mga puso. We have a very tender heart. So I'd like sa mga mag-asawa, challenge ko kayo ngayong umaga. Alam niyo kung bakit ang dyablo ayaw niya kayong nagkakaisang mag-asawa? Kaya pag may galit sa isa't isa, palalakihin niya na ng palalakihin yung problema para hindi ka makapagpatawad. At every day na hindi mo pinapatawaran, patigas ang puso niyo. At kapag may unforgiveness sa puso natin, pati yung mga pinangako ng Diyos sa atin, napako, bakit hindi makadaloy dahil may balakid sa puso natin?
Empty your heart at night and receive the fresh love of God. Para lagi tayong sariwa bawat umaga. Di ba? Kahit matanda na tayo, mukha pa rin tayong sariwa. Di ba? Bata pa, mukha ng bilasa eh. Pag tinanong, ilang tanong nga? 30, ha? Alam nyo, nasa dispensation tayo ng outpouring ng Holy Spirit. Ito na ang panahon. Ang mga problema nyo, huwag nyo po problemahin, isulat nyo sa gabi kayong mag-asawa. Para alam nyo kung anong pinapanalangin yung mga problema. Tapos noon ay i-check nyo yung mga nasasagot, lagyan yung petsa, mag-notebook kayo. Alam nyo ako, pag malungkot ako, tinitingnan ko lang yung mga notebook ko tapos nangingiti na ako. Kasi I see the goodness of God. Nakikita ko lahat ng mga naging balakid, naging problema, unti-unti. Minsan isang iglap may nasasagot, minsan naman matagal. But let us continue. Kayong mag-asawa ang pinaka-great prayer partner. Yung mga walang asawa, kumuha ka ng isang kapatiran sa church every Sunday. Sabihin mo, manalangin tayo, tulungan mo ako kasi nag-iisa na ako. Hindi tayo nag-iisa, kasama natin si Lord. Sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Yung never doon, I will never, 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 infinity po yun. So this morning, sa mga nanay, mga asawa, madali bang, isipin nyo lang, mawala ang asawa niyong babae. Ang mga lalaki, madaling lost eh. Kaya nga mas konti ang byudo kaysa sa byuda eh. Yung mga nabubyudo, nag-asawa kagad. Yung mga ibang byuda, kayang walang asawa. Amen? So para sa mga mag-asawa ngayong umaga, I'd like to commend you. Life will not get better, but you have the best prayer partner. You have the best partner sa buhay nyo. Huwag na kayong maghanap sa kapitbahay. Huwag na kayong maghanap kung saan-saan. Kung anong binigay ni Lord sa iyo, kung sinong binigay ni Lord sa inyo ngayon, yan ang kapit. Every night, bago kayo matulog, bago pikit mata, hawak kamay kayo. Sabihin mo, Lord, salamat sa asawa ko. Pagpapala po siya sa akin. O, tapos yung babae sasagutin, Lord, salamat sa asawa ko. Hindi na po siya kuripot ngayon. Thank you, Lord. Payamanin niyo po siya ng payamanin dahil napaka-generous na po niya ngayon. Alam niyo, kami ni Pastor Cesar, yung minsan hindi ko masabi, dinadaan ko sa prayer. Tapos sabi niya, nahalata ko yun ha. Bakit di mo pa ako diniretso, dinaan mo pa sa prayer? Eh, sabi ko, iba yung may anointing. Kasi prayer yun, may anointing. O, mas tinamaan ka kaysa kung diniretsa. Alam nyo, just enjoy your life together. Ang asawa ang pinaka-best partner ang binigay sa atin. At alam nyo, yung asawa, akala nyo lang kontrabida sa buhay nyo, talagang ang binigay sa inyo ng Lord, opposite sa inyo. Para kayo mabuo. Kung anong kahinaan ng isa, ang kalakasan nasa kabila. Vice versa. But, what is important is, you need each other. You need God, and you need each other. Kailangan nyo ang isa't isa. Kaya ang mga pamilya nyo, huwag nyong pabayaan. Asawa at anak, mga anak nyo, huwag nyong pabayaan. Alam nyo, when they see that every problem you pray, ako, pag may mga problema, tinatawag mga anak ko, halika, mag-pray muna tayo. Pray na lang natin yan, wala naman tayong magawa eh. Kaya nga problema eh. There's nothing we can do. It's a problem. So whenever there's a problem, I will just, halika, mag-pray na lang tayo. Pray na lang natin ang answer. And what you pray, hindi nagmamakaawa, but you pray the answer. Lord, you said that you have given us life and life more abundantly. I declare abundance in our life. I just rebuke whatever the devil is stealing from my life. I put a stop in Jesus' name. And Lord, you will open the windows of heaven and Panginoon, bubuhos ang pagpapala na kami ay mamamangha. Oh, ang ganda nun, ano? Ibubuhos ang pagpapala na kami ay mamamangha. You know, I'd like to raise up our faith. Kasi minsan sa hirap ng buhay, nakalimutan na natin ang pananampalataya natin eh. Naalala niyo, nung bago tayong Kristiyano, grabe ang faith natin talaga. Eh ngayon, pag sinabi ng, pag tinignan mo yung bag mo, anong bukas ng bibig mo? Walang pera. Tandaan nyo, whenever you speak, you are creating your words.
So kung anong binigkas mo, yun ang dadating sa'yo. Pag sinabing mong mahirap ang buhay, anong dadating sa'yo? Mahirap na buhay. So pag mahirap, huwag mong sabihin mahirap, Lord, mahirap man ang dinadaanan ko, ngunit pangako mo na hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan, na ikaw ay ang aking ama, na kaligayahan mong ipagkaloob ang mga pagpapala sa buhay namin. Keep speaking the word. At kayo ang pinaka-best prayer partner, kayong mag-asawa. Kung wala na kayong asawa, mag-asawa. Pinagtawanan ko pa yung sarili ko. Hindi ko inaasahan yun, nag-rhyme lang eh. So, praise the Lord. Kaya mga nanay, pwedeng tumayo tayo. Tingnan natin ang mga pinagpalang mga nanay. Alam niyo ako pinagpala sa church na ito kasi ang mga nanay ang sisipag. Manghang-mangha ako sa kanila. Lagi silang may kainan, may fellowship, may plano. Wow, sabi ko, they're so active. And I commend the ladies in this church. Sabi nga, behind every successful man is the woman behind him. So laging, mga lalaki, kala nyo kayong magagaling? Ang magagaling na lalaki, mas magaling ang asawa nyo. Kaya kayo magaling kasi may mas magaling kayong asawa.